Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mapapalayas na si Zoe sa Apex dahil alam na ni RJ na hindi siya tunay na tanyag. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Naudlot ang pinaplano ni Giselle na bumawi sana sa anak na si Justin. Dahil wala na si Justin, nagluksa lahat ng mga kaibigan niya sa Apex, lalong-lalo na si Giselle. Hindi matanggap ni Giselle na wala na ang anak na si Justin. Sabayan pa ng pangiinis ni Morgana kay Giselle. Binastos ni Morgana ang pagluluksa ni Giselle kaya nakatikim si Morgana kay Giselle. Sinakal ni Giselle si Morgana sa sobrang inis niya. Sumabay pa kasi si Morgana sa pagluluksa ni Giselle. Kaya hindi nakapagtimpi si Giselle. Nasaktan si Morgana at pinaalis na siya ni Giselle. Dahil baka mapatay pa siya ng tuluyan ni Giselle sa sobrang galit nito. Nalaman ni Zoe ang ginawang pangbabastos ni Morgana kay Giselle. Kaya nagalit si Zoe kay Morgana. Sinabihan ni Zoe si Morgana na tigilan na ang tita Giselle niya dahil nilalagay lang ni Morgana ang sarili niya sa mahirap na sitwasyon. Lalong-lalo na raw na paghihinalaan si Morgana na siya ang may gawa ng nangyari kay RJ at Justin. Lalong-lalo na at nandun mismo sa pinangyarihan ng aksidente ang bodyguard ni Morgana na si Gilbert. Sinabi ni Morgana na hindi siya natatakot dahil may alibay naman siyang sasabihin kung sakali na itanong siya ng mga pulis. Nagpunta naman si Zoe sa kwarto ng daddy niyang si RJ para matignan kung kamusta na ba si RJ. Nadat na ni Zoe natulog pa rin si RJ. Kaya kinuha ni Zoe ang pagkakataon para makausap si RJ kahit na nga tulog pa. Naging emosyonal si Zoe habang kausap si RJ. Nadulas tuloy si Zoe na may sikreto siyang hindi sinasabi kay RJ. Biglang nagising si RJ at nagimbal si Zoe. Napatakbo palabas si Zoe para hindi malaman na siya ang nagsalita at kumausap kay RJ habang tulog. Pumunta si Zoe sa mami niyang si Morgana para sabihin na nadulas siya kay RJ at nasabi niya na may sikreto siyang tinatago kay RJ. Sinabi ni Morgana kay Zoe na wag raw mapraning si Zoe dahil hindi naman sinabi ni Zoe kung ano ang sikreto ang tinutukoy niya. Kinakabahan si Zoe na baka narinig ni RJ lahat ng sinabi ni Zoe habang kinakausap si RJ. Samantala, nakilala na ng mga pulis kung sino ang bumangga sa sasakyan ni RJ na naging sanhi ng pagkamatay ni Justin. Pinuntahan ng mga pulis sa Apex si Giselle para sabihin kung ano na ang update sa nangyari. Pagkita ni Giselle sa mga pulis ay agad na nagtanong si Giselle kung may lead na ba sa nangyaring banggaan. Dito na nga dinescribe ng mga pulis kung ano ang itsura ng lalaking may-ari ng kotse na kusang bumangga sa kotse ni RJ. Moreno at matangkad ang lalaking naging sospek nila sa banggaan. Lumakas ang kutob ni Giselle na baka si Doc Carlos ang gumawa ng yun kay RJ dahil si Doc Carlos lang naman ang may motibo at may galit sa pamilya nila maliban na din kay Morgana. Samantala, dahil napag-alaman na ni Morgana nagising na si RJ ay pinuntahan ni Morgana si RJ. Nakasalubong ni Morgana si RJ sa hallway ng Apex. Nagkunwaring concern si Morgana kay RJ. Binalita ni Morgana kay RJ na alam na ng mga pulis
kung sino ang may gawa at sino ang sospek sa aksidente kay RJ at Justin. Hindi raw aksidente ang nangyari dahil si Doc Carlos raw ang may gawa ng lahat ng yon kay RJ at Justin. Tinignan lang ni RJ si Morgana. Hindi alam ni Morgana na may alam na si RJ at nanumbalik na lahat ng alaala ni RJ. Kaya nang hawakan ni Morgana si RJ sa kamay nito ay nagalit si RJ. Sinigawan ni RJ si Morgana na alam na niya ang lahat. Kaya naman nagimbal si Morgana sa sinasabi ni RJ. Nagpanggap si Morgana na walang alam. Nag-deny si Morgana. Sinabi niya kay RJ na kung ano ba ang sinasabi ni RJ sa kanya. Wala raw alam si Morgana. Samantala, dahil sa pagkamatay ni Justin, naisip nila Lynette ang dapat na family meeting nilang lahat. Bakit raw kaya gusto ni Justin na nandoon si Lynette at Annalyn, samantalang family meeting naman daw nila yon? Nagtataka si Lynette dahil kung nandoon daw sila ni Annalyn at Lynette ay bakit wala si Zoe? Sumagot naman si Diwata na baka tungkol kay Zoe ang gustong sabihin at aminin ni Justin. Kaya hindi pinasama ni Justin si Zoe sa family meeting sana nila. Nagtataka si Annalyn kung ano kaya ang tungkol kay Zoe. Ang sasabihin sana ni Justin sa kanila. Ang alam nga ni Annalyn ay magkaibigan si Zoe at Justin. Nag-iwan nga ng katanungan si Justin sa utak ni na Annalyn kung bakit gusto pa ni Justin na sama-sama silang pamilya bago pa sabihin ang gusto niyang sabihin. Samantala, pagtapos ng pag-uusap nila Lynette ay nagpunta si Lynette kay RJ para tignan kung kamusta na ba si RJ. Habang nagbabantay si Lynette ay biglang nagising si RJ. Natuwa si Lynette dahil sa wakas ay naabutan niya nagising si RJ. Tinanong ni Lynette si RJ kung kamusta na at kung ano ba ang masakit pa kay RJ. Sumagot si RJ na okay na siya at wala nang masakit sa kanya. Biglang nagsabi si RJ kay Lynette at tinawag ang pangalan ni Lynette. Lynette, bumalik na ang alaala ko. I can remember anything now. Nabigla si Lynette at natuwa sa sinabi ni RJ. Sinabi ni Lynette na mabuti naman raw at bumalik na ang alaala ni RJ. Kahit hindi natuloy si RJ sa Amerika para magpa-regain ng memory niya. Naalala ni RJ na nagpatis siya ng DNA test ni Zoe at ang lumabas sa resulta ay hindi niya anak si Zoe, na kaya pala tinulak ni Moira si RJ noon sa hagdan ay dahil nalaman na ni RJ ang sikreto nilang mag-ina, na hindi tunay na anak ni RJ si Zoe, at kaya pala nakikipaghiwalay na si RJ noon kay Moira dahil niloko rin siya ni Moira at pinaniwala na si RJ ang ama ni Zoe. Nagimbal si Lynette sa lahat ng alaala na bumalik sa utak ni RJ. Si Annalyn lang pala talaga ang tunay na anak ni RJ at nagpapanggap lang si Zoe at matagal na silang niloloko nito. Kaya ngayong alam na ni RJ ang lahat. Ano kaya ang gagawin ni RJ kay Zoe? Itatakwil kaya ni RJ si Zoe dahil hindi niya tunay na anak si Zoe? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!